Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author promoter ng Taklit Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa lingong ito. Pakibad ang ating nangaling sa ating banal na Panginoon Diyos, Yesu Cristo, at gabayan ng Kalino na galing ng Santa Maria, dahil sa issue ng Marcos Administration Police Operation, now humane and bloodless. We support these humane and bloodless anti-criminalities, particular drug groups. Sa ika-123 anibersaryo ng PNP ay pinasalamatan ng Pangulo ang Pangulo Marcos ang pinigting na kampanya ng ating pulis laban sa kriminalidad, kung saan ito ay makatawa at hindi madugong pagpapairal ng prison order. So, yun. So, ito yung ating tinungyang issue o topic ngayon sa ika-123 anniversary ng PNP, na kung saan sa nanalita ng ating Pangulo Marcos dito ay kanyang nilagyan ng ang ating salamatan ang bloodless and humane operations ng ating Pilipinas for the anti-criminality. Naging mahusay ang ating kampanya ng ating kapulisan according to our President o inihiyag ng ating pamahalaan. At maging doon sa anti-insurgency nila ay sila ay nakasupi, mabot ng libo-libo na supi nila sa insurgency mula doon sa Encuentro, Pinasuko at mga nagbalik loob. So yun, marami ang kanilang nasupi ni Kanga. So ang ating pananawagan sa ating 228 strong police force to support leadership of PNP. So yun, panawagan ng ating Pangulo sa lahat ng PNP. Suportahan nyo yung leadership ng PNP. Yan. Sa pagsugpoga sa bansa ay patuloy nilang i-preserve ang human life at legal na hakbangin laban dito at umiral ang rule of law at kaayusan nyo. Ayon sa ating PNP ay patuloy ang pagsugpo nila o pagkalaban nila sa droga ay patuloy nilang i-respeto yung o pairalin ang i-respeto ang human life, pairalin ang legal na hakbangin laban dito. Respeto nila yung karapatang ng tao. So ayon sa ating PNP at sa ating Pangulong Marcos. Ngayon, Anti-Critics Promotions at People's Anti-Crimes Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patrosisya at karapatang. At issue ito ng hakbangin ng ating PNP laban sa kriminalidad ay ating sinusuportahan ng ating PNP sa mga tao at hindi madugong kampanya upang umiral ang kaayusan at kapayapaan at legal na panuntunan. So, dito sa issue ito ay ating sinusuportahan itong bloodless and humane campaign ng ating PNP sa anti-criminality nito o pagpapairal ng kanilang policing o serbisyo ng ating pulis, lalong-lalo na dun sa anti-drug campaign nila na ngayon ay ayon sa kanila ay less bloodly ito at more humane ang kanilang hakbangin o ika nga ay timid ang pagrespeto nila sa karapatang ng tao in our policing o sila ay umaayon sa human rights-based policing and rule of law in implementing their duties. So maganda, kaya lubos natin inusuportahan ng kanilang hakbangin na yan at sana patuloy na kanilang sa peace and order so generally for the anti-criminality policing implementation o policing action ay pagpapairal ng peace and order ay dapat human rights-based policing. Sundin nila yung karapatan ng tao. Human rights-based policing at irespeto nila yung karapatan. This is the primary protection of the every people. Ang karapatan, maging sila ay may karapatan din na dapat protektahan. Ngayon ay kung ito yung napoprotektahan ay umiiral pangunahin dito yung hustisya na kanilang mula sa kanila sa pagpapairal ng policing suppression against criminality. So nagsisimula sa kanila
ang hustisya o patas na hustisya from the abiding the rule of law and human rights. Diyan nagsisimula ang equality of justice. So, fair na kanilang sa praktika ito. At tayo ay suporta sa kanila. So, happy anniversary sa ating PNP sa ika-122 ditong anibersaryo. At naway may papatuloy niyo ang inyong kampanya nga laban sa krimen ng makabatas at makatao at hindi madugong pagsusunod. Ika nga ay naiwasan yung pang-aabuso na malabag yung karapatan o malabag yung batas in appearing the suspect or yung paglaban sa kriminalidad o pa-eradication of that. Sapagkat unang-una, dapat ito talaga ang proteksyon muna na pangunahin ng protektahan sa ating dito. So, ang pagrespeto sa karapatang pantao ay pangunahin na dapat ninyong sundin upang makapagpairal kayo ng lubos with legal steps and tests. Sa gayon ay mapapairal ninyo ng lubos ang kaayusan at kapayapaan at pagpapasunod sa tao ng batas. Nasusubin ninyo ang kriminalidad ng walang pang-abot. Sinusunod ang makataong hakbangin ang batas. Kaya, respecting human rights, mula dito ay pangunahin ito ay pagprotekta sa o hakbangin na ma-protect ng lahat at legal steps and processes sa policing. At makapagpapairal siyempre ng lubos ng kapayapaan at kaayusan kung may pagrespeto sa karapatan. Sa kung lalabagin mo yung karapatan, so nagiging criminal na rin kayo, lalo na kung ang paglabag mo sa karapatan ay mabigat at hindi administrative cases lang ang nalalabag ng isang pulis. Kagaya, EDK at TOR at iba't ibang mabibigat na paglabag sa karapatan o paglabag sa batas in implementing policing or police action. Kaya ay hindi po pwedeng hindi respeto para yung kapayapaan ay lubos na matamok ng ating bansa. Kasi kung papairali mo ay yung mapang-abusong pamamaraan para pasunurin mo yung tao sa batas o para disiplina ng lipo ng Pilipino, eh hindi ito mapagbibigay ng ayusan sa bansa yung mapang-abusong hakbangin para madisiplina at makasunod sa batas o common good ang mga tapat. Pangunahin ng respeto yung karapatan. So, ang karapatang pantao ay dapat nasundin upang ang innocence ng isang tao sa pagsumpo ng krimen ay hindi naaubuso at ang mga mapapatunayang guilty ay hindi labag ang kanilang karapatan. Bilang tao kahit nagkasala sila sa rule of law in acting suspect and maintaining peace and order, human rights should be practiced by our enforcement. Government respect rights of everyone, especially innocent persons. So kaya yan dapat, kasi yung iba kasi, iba yung paningin sa human rights. Parang ang tingin nila sa human rights ay yung mga kriminal ay nai-enjoy yung karapatan. May yung mga kriminal, o halimbawa, halimbawa may krimen, pangunahin, may krimen, so may karapatan na bago sa pag-iimbestiga, may karapatan to resolve the cases aside from general peace and order. So ngayon, kung mayroong krimen halimbawa kung may krimen ay dapat ay ito ay may pagpapairal ng karapatang pantao in a suspect. So paano mo ba i-after yung suspect? Siyempre mag-iimbestiga ka, ikaw ay aaresto at ikukulong mo. So may mga karapatan yan. So ngayon, sa investigation pa lamang, dapat may karapatan ka na hindi kung sino-sino yung dinadampot mo, kulong mo, gawin mo suspect kung anong dadahilan mo, diba? So kung sino ang iyong gugulpihin, papaaminin mo, so mali yun. So dapat ay sumunod doon sa karapatan. So dapat sinasabi nga na halimbawa o act of crimes, yung halimbawa act of crimes, yung nasa akto nasa akto gumagawa ng krimen, so nahuli mo, may karapatan siya na hindi mo siya dapat sasaktan, dapat huli mo siya na maayos. Less force kung hindi mo i-employ ng force kung hindi lumalaban sa pulis. At hindi mo siya i-set up na nanlalaban kuno para i-salvage or siya ay gawa ng excessive force. So,
hindi dapat gagamitan ng excessive force at iaayon sa proseso kung paano aarestuin mga suspect, lalo na halimbawa act of crime. So mayroong procedure, may rule of law, yung sinasabi ng yung PNP procedure, at may human rights based yan. So nakabase sa human rights, kabasa ka, kagaya na ba, basahan mo siya ng Miranda law, tapos hindi mo siya dapat sasaktan, mga ganun mga bagay sa pag-aresto mo. So yun ay act of crime yun. Ngayon kung halimbawa isang krimen, halimbawa mayroong binarel, iimbestigahan mo yun, hindi mo yun alam kung sinong suspect. So ay mag-iimbestiga ka, magtatanong ka, ganito, or sino ba yung maaaring maikawin mo ron. Hindi ka basta-basta aaresto kung sino-sino na baka ito ay ganito, ganyan, so aresto ka na lang. Ikaw, iniimbestiga mo ka lang di ba? So dapat ay kung paano mahanapin sa lipunan yan, so may karapatan yung mga tao before you proceed in the investigation. Hindi ka basta gagawa ng mga hakbang mo at tutunayan mo na ito ay talagang namang uri ng isang insidente, ito ba ay talagang krimen nga, ito ba ay talagang mayroong nga nangyari ng men o wala. Proceed at i-respeto mo, di ba? Hindi kung sino-sino pagbibintangan mo, di ba? Tapos gugulpihin mo, etc. Di ba? Kagaya halimbawa yung sa insurgency, pakalahatan. May insurgency tayo pero pwede ba dahil ka na ng tao pagbibintangan mo, MPA yun, di ba? O kaya si MPA ka di ba? Pwede ba dadamputin mo agad siya, lalagay mo sa munisipyo? Pwede ba yun? Ay kuntingan ba, sabi na, kunting yung crime ay nahinala kasi siya. Di ba yung mga sinasabing nga, di ba may karapatan na hindi ka basta dapat gaganon. So may proseso, pagdating sa ganun mga bagay at ibang mga bagay. Kapag kaganyan, halimbawa, aside from yung sinasabing length of time, kailangan may warrant of arrest. O kapag ganun iniimbestiga mo, kung mayroon ka na talagang punto na ikaw ay mayroong suspect. Or else, kung maaaring wala ka suspect, bakit ka mai-issuean ng warrant of arrest? Bakit ka makapag-follow up investigation? Wala namang krimen, di ba? Walang krimen paano mo, bakit ka na after wala namang palang krimen, di ba? So yun ang mabigat doon. Or else may krimen, bakit i-after mo maling tao? Di ba? So dapat natutumbok mo na maayos. At hinuhuli mo sila ng mga rights. So sila ay may investigation and arresting na karapatan para paghuli. So ngayon sinasabi ng iba nai-enjoy ng mga mismo halimbawa may yun nga kagaya ng sinabi natin kanina, act of crime. O hindi pwede hindi ba sa act of crime? Nahuli mo, gugulpihin mo para madala mo sa munisipyo. Lalagyan mo kasi ng non-excessive force at naayon mo ng batas. Kagaya din ng kapag napagtanto mo na sa investigasyon mo na meron ka na dapat aresto ganoon din kagaya din doon sa act of crime siya ay arestuhin mo rin na mayroong proseso na pagpatarapatang pantao kung paano mo siya arestuhin sa pamamagitan ng pag-reserve ng warrant of arrest, pupusasan mo, babasahan mo ng Miranda law, di ba? Maganoon din kagaya din noong act of crime, di ba? Babasahan mo din siya ng Miranda law, papasok mo doon sa sasakyan, dadalhin mo sa munisipyo o res, papamedical mo ba, di ba? Ganoon. Yung mga suspect na inimbestiga mo, ganoon din kapag nag-issue mo ng warrant of arrest, di ba? So may karapatan. So ngayon, ang higit na binibigyan ng pansin diyan ay kahit na criminal sila, mayroon silang karapatan. Lalong-lalo na yung yung mga walang pagkakasala na hindi wala ka naman pagkakasala pero kung parang halos ikaw yung naiimbestigahan na dapat na maaresto, ba't wala ka naman palang pagkakasala? So, parang mga ganung mga bagay o parang na ikaw ay kaya dapat ay yung dapat ay yung mga inosente o lalong na inosente, hindi dapat ay yan ay may karapatan halos ay yung karapatan ng inosente, karapatan ng mga kriminal ay halos ay isa. Ngayon ay nagiging yung karapatan ng mga kriminal mismo doon sa kapag guilty na sila doon sa kulungan. So meron silang panandalaga doon sa kulungan. Ngayon kapag dating noong aresto ay halos ay nakakaparehas yung mga inosente. At yung sa investigations ay dapat ay
ganun din na yung kung halimbawa yung karapatan ng mga inosente or even though ito nga ay guilty na nga. Dahil nga kasi kinakailangan isasalang mo sa due process. Hindi po pwede tingin mo ito may Google Pay mo na o torturing mo na, di ba? Yung nagbibintang ka pa lang. Lalo yun nga nasa act of crimes. Kapag nahuli mo na, hindi mo pwedeng torture Google Pay yun, di ba? Kasi may kasalanan, di ba? Lalo na heinous crime pa yung ginawa, nasa kote mo. Kailangan ba patayin mo o kaya gulpin mo, di ba? Yung iniimbestiga mo lalo na, di ba? Sa tingin mo, nag-release sa kanya yung mga ebidensya mo, yung pala, innocente pa rin, di ba? Yung mga ganun di ba? At kaya dapat yung preserve yung innocent, lalo na kung iniimbestiga mo, aside from act of crime. Ngayon, kahit nga act of crime, impression pa rin siya, innocent pa rin, di ba? Dahil nga sa ilalagay mo pa rin sa due process at siya ay lilitis pa para maipagtanggol niya yung sarili niya bakit niya nagawa yung mga bagay na yun. So yun. Kaya mahalaga yung karapatang ng tao na irespeto ng ating kapulisan, lalo na doon sa mga inosente. Ngayon, doon sa mga kriminal na nakagawa na nga ng kriminal, siyempre kahit papaano sila, hindi mo naman sila pwedeng basta parang hayop na huli. Hindi mo sila nagkakamali ang tao, di ba? At mali makadiyos. Okay? At nasasalba na maabuso ang sino mang maging guilty or not in respecting human rights. At maging sa kulungan ay may karapatan ng mga kriminal o guilty. Hindi sa lahat ay ang mga inosente at naprotektahan sa mapang-abuso at maling police suppression. So kaya para maiwasan yung inequality of justice from human rights, yan, sa rule of law, iwasan. Kaya nga, lalong-lalo na yung bloody. Yung ba na EJK? Diba? So sana hindi gano'n. Kunwari nang lalaban, mga ganun daw. Pero sana wag gano'n na yung palaging yung utak ng pulis, heinous crime man yan, o mabigat, ay mag-penal. Na di ba sa kaya nga napakabigat nung parusa lifetime, merong double lifetime pa kapag mabigat yung krimen, di ba? So kaya dapat nilang bulun yun at hindi papatin kasi kaya so they suffer with that or they will be sila binibigyan ng pagkataon mga panampalataya sa Diyos at pagdusahan nila yung parusa ng lipunan dahil nga nagkasala sila ng mabigat. Kung hindi mo papanagot sa kanya yun, paano niya pagdudusahan niya kung papatayin mo agad, diba? So, kasi nagiging maras din ng tao dahil nga yung iba ay mabigat na yung krimen. Siyempre galit. So, pulis, kasi magagalit kung nakagawa ng kaya nga tayo gumagawa ng kaya nga tayo may batas yung gobyerno gumagawa tayo ng mabigat na parusa kung mabigat din yung krimen. Magkala parusa kung mabigat din yung krimen, diba? So ilapat ng maayos yung mga kaparusahan sa tamang tao, sa tamang dapat parusahan. Respeto yung karapatan para makapag-arrive ka doon sa tamang dapat parusahan. Mahirap naman, may paparusa mo yan doon sa innocent ng mga tao. So laging pairalin ang rule of law at human rights at maging mahusay dito pag nasagawa ng operations na hindi nalabag sa karapatan at batas. So bigla nga hindi maaaring employan ng hindi makatao pag-opera ng batas ang interpopulation after a criminal like drug cases could i-respond karapatan ng publiko to individuals after who among them is the criminal. Ayun, halimbawa, ikaw ay magpapairal ng after ka ng mga involved sa drugs, sino sa lipunan ng involved sa drugs after mo, ang ginawa nga nila, tinukang nila, binahibayin nila, di ba? So dapat ay siyempre mahirap yung dapat dapat i-respeto yung karapatan in kung sino ba yung mga tao na mga involved diyan, di ba? Yung iba binahibayin nila yung mga sa tingin nila ay mayroong pinalaman para ganito, ganyan, di ba? Yung ginawa nila. Sana yun ay nakaayon sa karapatan ng tao. Pero, di ba, hindi ka naman pwedeng dadampot agad ng isang tao. Mukha ka suspicious mukha kang drug addict, di ba? Parang gano'n. Parang drug addict drug hindi mo pwedeng gano'n basta may karapatan ng tao. Kailangan ay mayroon kang dapat ay yung mga ganyang case, dapat kagaya ng bypass, so mahuli mo sila naman. Lalo na tataliman sila, yung mahirap doon, di ba? So kaya maging fair yung ating PNP
huwag manet up, huwag mong abuso ng ganun. Kinakailangan kung sino yung mahuli mo ng halimbawa possession, kung sino yung mga mayroong drug possession, sino yung nagtutulak, sino yung drug, dapat ganun. Pero hindi yung chismis lang, hindi yung mini-minimay mo, parang gandang ka ng ganun. Pagka wala ka nakuha, datamnan mo, di ba? So at yung iba, kakapirahan, or else, yes, salvage, or else ganito, pagbibintangan nila mga ganito, di ba? So mahirap yun. Kasi nga, lalo na, ano ba, sino daw ba yung mabibigat ng mga kriminal sa lipunan ito? Sabi nga, addict daw, di ba? So kahit sino ba pwede maging kriminal. So kaya dapat, kaya nga yung iba, alam mo dinasabihan nila, pinasasamahan nila. In fairness to everybody else, hindi natin pinagtatanggol yung mga gumagamit yan. No, may krimen, sino daw ba yung gumagawa? Kahit maglalasing man yan, addict man yan, professional man yan, walang pinag-aralan man yan, may tama man sa utak man yan, so everybody fair in the law. So may karapatan. So hindi dapat na ganun na mapapalabasin mo ganun, tapos papatayin mo o pasasamay mo sa lipunan. So investigate fairly para maka-arrive tayo na parusa kung nagkasala nga yan. Ano ba, maging masama sa paningin ng isang tao na maaari siyang guilty kasi sinabihan mo siya, addict siya, di ba? Yun pala, isang ang kriminal, di ba? Ganun. So, everybody can do crimes, kaya it should be investigated fairly para mayroon for justice. So, yun. Muli ay sana ay pagpalain ng ating banal na Panginoon Diyos yung ating gobyerno at magabayan ni Banal na Santa Maria yung ating PNP at ito ay makasunod sa karapatang pantao at kayo ay makapagpairal nito in inyong second order. So madisiplina ninyo at makapagpairal kayo ng kapayapaan sa lipunan na kayo ay magabayan ng Banal na Santa Maria, hindi kayo umabuso sa inyong pagpulin, kundi matuwid na policing ang inyong gobyerno. Makatao, matuwid at legal, siyempre sunod-sunod. So sana maiwasan nyo, binigay dun sa Mother Mary, yung paggawa ng paglabag sa batas at pang-abuso in policing course. So, at maiwasan din yung mismo sa sarili nyo, lalabag kayo sa batas, indifferent krimen or may kaaway kayo, etc. etc. Diba? So, sana maiwasan nyo yung mga ganun bilang mga nasa PNP. Sana kayo magabayan at kayo ay maging mahusay na pulis at makatao, makadiyos at ay implement nyo yung rule ng pamahalaan o rule of law ng maayos. So muli at yung equal justice ay nagmumula sa inyo ay mapapagalan natin. So muli ang kaliwanagan ni Banal na Santa Maria ay magliwanag sa ating bansa mula pamahalaan at mamamayang Pilipino. Yung pamahalaan ng mabuti, matuwid, patas ng siya at karapatan ng tao. Sa inyong pang-abuso, katiwalian. Yung mamayang Pilipino, sumunod sa pamahalaan. Suportahan yung mabuting pamahala. Suportahan natin yung pagpapairal ng kapayapaan. Suportahan natin ang perspektiba ng pamahalaan, equal justice and human rights. At iwasan yung paggawa ng krimen. Sa gayon, mamumuhay tayo ng mapayapa, walang kaguluhan at madali tayo makapagpapakita. Yan, muli magandang hapon sa inyo lahat.